QRF na pinag-forward nyo sa SP? Well, as of now, nasa kamot pa kang SP, pigahalata. So, we respect the process. Ayon sa batas, SP ang ma-aprobar kayan. Ang last kong balita, ipinasa daa sa committee. And nalulungkot ako because kaipuhan ini, kaya nga ni quick relief fund. Dapat quick ang action kang sangguniang panlalawigan. Pero ang nakaabot sa kuya, iyo nga ni ito so interview sa imo, nag-confirm man duman sa nagsabi sa kuya na ang pagkaaram ni Vice Gov ining yung 5 million lang. Sabi ko no, duwa iyan, yung saro kaya, yung 5 million, kaipuhan i-realign yon and maibali sa AIP. Kasi kaya separate na document. Pero yung QRF fund mismo na readily available, that's around 24 million plus, nasa another resolution man yon. So, aram tabi iyan ni Mayor Paulo Tevez, kasi siya ang nagtukaw naman sa council as LMP president, no? And project monitoring yata sa iya. Yes, man siya and ano mismo siya, kabali siya sa nag-approve. In fact, siya pa ang nag-motion na i-approve ang release kang QRF. So, man kami and he knows na duwa tabi ang resolutions na pinadarami. In fact, si Mayor talagang ginibuhan niya ning paagi kasi busy siya on that day kadakol yang meetings. Pero sabi niya, importante ang meeting na iyan, so I will have to be there. So physically, nagpunta naman. Plus, yung sinasabi, Sir Ferds, na dahil nakabiyahe ang iba or nasa biyahe ang iba, napansin ko kasi naghururon kami kang ibang mga governors eh. May mga nahapot man ako na sabi ninda, problema yan kung nakabiyahe, igwa na ng technology ngunyan, may Zoom. Kung igwang genset dyan, paandaron, mag-Zoom meeting, pwede iyan. No? In fact, during one of our meetings, may saro na member, kasi kaipuhan sa council, represented ang PBM duman sa meeting, may saro na nag-online duman sa council na nag-attender. And we allowed. No, and may nagsasabi man na pwede man iyan paghururunan on a personal basis para pag abot kang meeting malibyano na. I did that. In fact, nagkaigwan ng Rockdale meeting prior to this Monday meeting ninda. Nagkaigwa kami ng meeting sa Rockdale and I think about 5 PBMs were there. The Vice Governor was there. Again, Mayor Paulo Tevez was also there as President kang LNP and representative kang mga mayors. He was there and also even Kongbong Tevez was there. So ako ay reach out ako kasi may mga gasabi nga tadaingon na nagpaagi na pwede man paghuruna. I was there. I attended that, no? We were all there hanggang Panggion. Not just 5 minutes or 10 minutes. It was more than 2 hours na hururun ko na pagbanggit ko na yung QRF, anuhan sa na. Because the President, during his visit, also mentioned about the QRF. Barangay, municipio, aning probinsya. And nag-bring out ko nga iyon. I brought it up also. Tayo hinapot ako ni Kongbong Tevez. Sabi niya, Brad, garo kadakol nyo man ang napaghuruna ni Presidente habang galakaw kami duman sa Tubli. And along the way, nabanggit yun. And naikwento ko yun kay Kongbong. Di sabi man ni Kongbong, dapat bilis-bilisan natin ang pagpa-approve dyan. Sabi ko, nakasurat na ako diretso on the second day. Mismong kang naghari ang Typhoon Uwan 9, the next day. 10, nagsurat na tabi ako. Sabi ko, pigpa-access ta na yan. But, of course, bako man nakaput kang executive branch, kang governor's office,
ang desisyon na mag-aprobar kang pag-access kang QRF. It has to go through Sangguniang Panlalawigan, kaya sabuton man kang sa tuyang na kaymanwa na until maaprubahan iyan kang Sangguniang Panlalawigan, duman lang pwedeng maghiwas ang gobernador, ang executive branch. Alright, So, anyway, bahala, Tabigo, kita. ang ado man na nakapalaman, so mga gagamiton na itataw sa mga partially and totally damages. Bakuna mo sa pagkaon. Yes, apo. Yes. May Ah. pigsasabi na naman sinda na garo gusto yata kang iba na cash assistance na sana. Ako, dahil problema dyan. Kung yan ang Kaya lang, pwedeng ma-divert yan yung mga tao eh. Kung yan ang gusto kang Sangguniang Panlalawigan, dahil man akong problema dyan. Basta makaabot sa tao. Ang tao ang bahala magdesisyon kung sa hindi na gagamiton. Pero ang problema, maski kang pipito pa, pinahapot ko naan. Matatadain na sana pinanaunakas. And ang COA may rason man. So this time, sinabihan ko through ang Local Finance Committee, you confer with COA kung allowable ba talaga na cash ang distribution. And as of yesterday, sinabi sa MUYA, nag-report sa kuya ang Local Finance Committee na ang sabi kang COA negative. We cannot distribute it in the form of cash. Yun ang sabi ng COA. Natakot man ang mga members kang Finance Committee, kang probinsya, na masahit sinda ng COA dahil iyon na nga ito ang feedback sa indakan COA. No? So, ibig sabihin, halimbawa, kung nag-meeting na naman sinda, tapos ang maging desisyon kang Sangguniang Panlalawigan is, aprubahan nyo nga yan, ibalik nyo iyan, pero palitan nyo, ang gusto mi cash ipanao. We're wasting time. Again, kasi kung nagsabi na nga ni ang COA na dayan pwede, edi ibabalik nilang otro yan sa Sangguniang Panlalawigan, sasabihon mi na we want to follow you. However, the COA informed us na dahi pwedeng cash distribution. So, let's not waste time. Knowing now na dahi pwede ang cash distribution, edi aprobahan nyo na lang yung request na prinopose kang council tabi. Kasi bako man yun kapritsosong desisyon tabi, it was a product of around 2 to 3 hours na meeting na nagburo ng council. Actually, ang problema kasi garin di kita ga-address duman sa immediate need kan mga katandunganon kung halawig pang diskusyon. Di ba may certification as urgent? Yes, I already certified it as urgent, tabi. So sa ibang kinahuron ko ang ibang mga governors na nakasabayan ko during the meeting sa General Assembly pati sa Malacanang, ang sabi nila, mabilis ang Sangguniang Panlalawigan nila. Kung ano ang pig-recommendar ngayon kang council, approved-an kasi yan quick relief an. Ano pa man ang pag-aisipan dyan, dati nang inalokar iyan, kang nag-decide na sa pondo. So, kang inapprove in 2024, ang pondo para sa 2025, adyanaan. So, ano pa man ang requisitos kang mga PBMs na iyan sa QRF na iyan. So, pag sinabi na arog ka ini, ang gagastusan, it's the normal process na pigaagihan na i-identify dapat kang council kung saan mas makatabang based on the evaluated need, no? So day man iyan pighari sana sa hangin kang council kasi they were supported by data tabi Sir Ferds. Kang magrekomendar na ini ngayang amount ang para sa sardinas, ini ang para sa yero, etc., no? So pero ang costing howling, pig-actual costing maninda ito sa nangyari kang ga-responder kita ga-distribute ng mga DSWD food packs ining Typhoon Uwan, nagkaigwa ning experience mismo tabi sinda kung guran o ang nagagastos ninda sa gasolina, sa mga personnel na papakaunon mo man iyan,
bako man iyan volunteer na dai mo pakaunon. So duman sa howling igwasin da ning specific na cost and pig-compute tabi ninda yon. So gabos tabi iyan nag-agi sa proseso and we're really hoping na ang sa tuyang mga PBM masabutan yung urgency kaini. Kung magpaparabalik-balik iyan, inagi paninda sa subcommittee, no? May committee on appropriations pa yata na maarawat iyan. Anyway, sa policy naman tabi, Gob, pag may certification as urgent, dahil nakanghalawig na proseso Dapat, kumbaga, within that day, sabi nga ni Vice Governor, actually, na-interview me, within 24 hours, basta igwaning certificate as urgent, pwede siya mag-convene. Sir Ferds, rin tabi ako nagpa-receiver ng base sa record na nakuan nyo. Rin ako nag-certify na urgent. 13. Igama ka mong kopya. November 13. Yes. So receive ko yan may tatak ninda. As you said, 4 hours yung sabi ninda, di ba? Mm-hmm. So 40 dapat na aksyonan, di ba? So Biyernes or Sabado, pwede na ko na mag-convince ninda Correct. So ano natabi ko niyan? 22 na. 'Di ba? So that's basically more than 7 days na na-receiver ninda yung pag-certify ko na urgent. Tama po ba? Kasi 22 na ganyan So kaya nga ang sabi ko sa mga PBMs and sa sangguniang panlalawigan and even kay Vice Governor, ga-express pansin daning support sa sako. Sabi ninda, day man kitang problema. Sabi ko, bako man akong awat ng politiko, bago man sana ako, I'm a neophyte politician. Sabi ko, and basically, I'm not a traditional politician. So, ang sabi ko sa inda, nag-aramigo man kita on a personal basis, pero ini trabaho sana, I will judge you based on your actions. Bako sa tatataramon nyo na susuportahan nyo ako. Because words are easy. Diba? Pwedeng masabi, kaya suportahan ta ka. Pero sabi ko, I will judge you by the result. Now, if you give me, I certified it na urgent. And if you give me that, as you said, within 24 hours, then sasabihin ko, ay paurag nga ya. Talagang tinao ang suporta. Pero kung araw ka ini na hinagad ta, kang sabi mo nga may dokumento kang kapot, November 13 ito sinertify as urgent. And Sabado na ngunyan, November 22 na. Ang tawo-tabi, ang satuyang mga kahimanwa, ang mga katandunganon, gahalat. Kasi duman indahuhusgahan, totoo bang gasuporta o dai? Ano ang dahilan nga nade-delay ang aksyon? Nga kaawat aksyonan? Gabos na hinagad tabi, including yung certify ko as urgent, natao ko na tabi. So ako, garespeto, gahalat na lang ako sa aksyon kang tabi. Anyway, garing maagilugod maagi sa regular process, bako na sa urgency. No? Alright, anyway, tabi, Gob, another question naman sa EBMC.